Ano po? Dahil tayo naririto ngayon at sa mga nasa Zoom, napakabuti ng Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng karapatan na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos at maka-attend sa mga ganitong gawain. Kung nasaan man tayo, ano man ang ating kalalagayan ngayon, ang Panginoon kasama natin. Sapagkat ang Diyos ang siyang dakilang magtuturo sa ating lahat. At kanina habang papalapit ako, yung kaba ay pabilis din ang pabilis. Pero ganun pa man, nakaka-excite din. Nakaka-excite sapagkat alam natin at alam ko din na yung tinuro ng Panginoon, yung tinuro ng Banal na Santong Espiritu ay malalahad at malalahad na sa bawat isa sa atin yung mensahe na nais iparating ng Panginoon. At so ngayon po ika-3 gabi naman ng Passion Week. At so nung nakaraan, sino po yung dito nung Monday, So yan, dito halos lahat din naman pati sa mga nasa Zoom, kayo din po ay siguradong naririyan din nung Monday. And then nung Tuesday kahapon, nung Monday ay yan, titingnan ko sa nung Monday ay sa kay Pastor Randy sa cleansing the temple. At nakita natin doon yung pinrepare muna ng Panginoon, nilinis niya ang templo. Sabi nga ay, my house shall be called a house of prayer. So, palakpakan naman natin ang ating mahal na Pastor Randy sa kanyang itinuro no Monday. And then kahapon naman po ay sa buhay ng ating mahal na Pastor Railentina, teaching and confrontation. Sabi nga ng Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. So palakpakan din natin ang ating mahal na pastora sapagkat nakikita natin and then marami pa tayong mapapakinggan na mensahe na nagmumula sa ating Panginoon. At alam nyo po, hindi madali na mag-prepare ng sermon, Hindi madali na magpuyat para sabi nga sa title pa lamang, sa team, sa main point, sub-point, lahat, talagang sinasala ng Panginoon. At kailangan natin lagi ang gabay ng Banal na Santong Espiritu. That every time na tayo nagpe-prepare ng salita ng Panginoon, kailangan natin. Dahil kung wala ang paggabay ng Banal na Santong Espiritu, marahil hindi tayo makakatayo or hindi natin kayang gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. At sabi ko nga po, nung siguro 2 linggo na yata na ibigay sa amin yung topic na ito, pero yung 2 linggo kong yun din yung talagang halos hindi naman gabi-gabi, pero malimit ay puyat sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang isa pa, sabi ko nga ay sa akin napatapat yung kay Judas. yung kay Judas, sabi ko paano ko kaya maidadaloy, Paano ko maidadaloy yung mensahe? Sabi ko, parang mas familiar ako doon sa salvation. Mas familiar ako doon sabi ko, love the Lord your God, with all your heart, with your mind and soul, Pero sabi ko kay Judas ako napatapat, sabi ko, paano kaya Pero ganun pa man, Pero sabi ko, Lord, ikaw ang nagbigay nito, So ikaw din ang magbibigay ng mensahe. Sabi ko, ang Banal na Santong Espiritu, ikaw ang magtuturo sa akin, ikaw din ang magpapaalala, Kaya pag tayo may pinag-aralan, paglaanan natin ang oras. Kung tayo ay tatayo, bigyan natin ng time. Kung tayo ay tatayo, bagamat dito sa unahan, pag tayo natin dito, banal, sabi nga ito'y banal sa harap ng Panginoon. Kaya dapat yung ating tinatayo dito, yung ating mensahe na nais iparating ng Panginoon, yun ay bagamat pinaghirapan natin, pinagpuyatan natin, pero alam natin na may malaking mensahe ang Panginoon at may malaking gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Purihin ang Panginoon at so yan, tayo po ay dire-diretso na, para naman mabilis lamang. Sabi ko nga kay Parang Jerome, dahil ngayon natin mens ang nakatoka sa pagkain. So, kailangan matapos agad ng mga 15 minutes dahil may kukunin yata yung pizza. So, bibilisan ko lamang po. Purihin ang Panginoon. So, palakpakan naman natin ang ating mga kapatid na silang nagpe-prepare, naririyan para tayo mapakain. Dahil pagkatapos nito, kaysa tayo magluluto, piniprepare na ng Panginoon. Hindi lamang pagkain spiritual, kundi pagkaing physical. So, purihin ng Diyos. So, inaayayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo, tanda ng paggalang natin sa Panginoon. Yan. And then, may ilalagay po ako. First time kong gagamit ng, yan. Iko-connect daw po, sabi ni Pastor, iko-connect sa TV. Teka ba?
Yun. So, salamat sa ating mahal na Pastor Randy, no? At first time po ito. So, samahan ako ng Panginoon. Yan. So, bago po yan, ano? So, tayo muna ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon, ano? So, yan. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo 26, Matthew 26, 14 to 16, ano? So, yan. So, babasahin ko din po sa Tagalog. So, okay. So, babasahin ko na lamang po. Yan, Matthew 26, 14 to 16. So, babasahin mo natin sa English and then babasahin ko po sa Tagalog, ano? Para mas malinaw natin makita. Sabi po doon, then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests, then 15, and said, what are you willing to give me if I deliver him to you? And they counted out to him 30 pieces of silver. And then 16, so from that time, he sought opportunity to betray him. Sabi po sa Tagalog, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. 15, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya, noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. And then 16, mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita, Panginoon o Diyos. Samahan niyo po ako. Banal na Santong Espiritu, na-acknowledge kita, ang iyong presensya. Ikaw ang siyang magturo, magpaalala na napag-aralan ng Panginoon. Maraming salamat po sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So yan, makakakupo na po ang bawat isa. At nakita natin, binasa natin yung Matthew 26, 14 to 16. At nakita naman natin dito, na yung pagkakanuno ni Judas sa Panginoon. Pag napakinggan natin ng Judas, para bang, sa Judas, English Pero pag sa Tagalog, Judas, Pag napakinggan natin, para bang, sakit sa tainga, Or para bang, sabihin natin na medyo ibang pakinggan, Pero akala natin, dahil doon sa pandinig na yon, halos kung titingnan natin, or dito sa ating kalagitnaan, or sa ating mga kilala, halos wala pa tayo napakinggan siguro pangalang Judas. Dahil halos ang malimit na pangalan ay mga Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Francisco, Pero yung sa pangalang Judas, wala halos tayo mapakinggan. Dahil nga siguro, nakatatak sa atin, nakatatak sa ating isipan, yung ginawa ni Judas. Pero alam niyo po ba na makikita din natin dito, at inilagay ko din ito doon sa aking introduction, na kung paano ang naging participation ni Judas doon sa nangyari sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At pinamagatan ko po itong, hindi na po ako lumayo doon sa binigay na topic ng ating mahal na Pastor Randy, na nakalagay po doon ay Judas betrays the king for 30 pieces of silver. Nakita naman natin yon, at yun din ay yung binasa natin kanina. Hindi na rin ako lumayo, yun din yung sa Bible. Yun din ang kanyang context. So hindi na ako doon lumayo dahil para mas maging malinaw sa bawat isa sa atin. So yan, Judas betrays the king for 30 pieces of silver. So yan, may yung pagkakagawa din ito, nagpapasalamat din ako sa aking anak, kay Sophia. Siya po ang nag-edit niyan, naggawa. So ako po, ang nangyari po kasi, kami ay parang habang ako'y nag-aaral, and then nakikita ko naman yung aking anak ay sabihin natin na nag-aaral din siya or may ginagawa siyang iba. Sabi ko, paano kaya kung yung sa banding namin mag-ama, ay yung siya naman ay sabihin ko sa kanya, turuan ako or kung paano mag-edit sa PowerPoint. So alam niyo po, napakaganda din pala na tayo ay nakakagawa din ng paraan para din mabanding natin yung ating anak through doon sa ng Panginoon. And then, tinulungan niya po ako mag-edit. At yan, so first time po na ako'y nakapag-purihin ng Panginoon at sa biyaya lamang ng Panginoon. So Judas betrays the king for 30 pieces of silver. So nakita natin kung paano
tumatak sa bawat isa sa atin, yung Judas or yung salitang Judas. Pero alam nyo po, makikita natin doon na kung wala si Judas, ang pag-aresto at pagpako sa krus ay hindi mangyayari. Hindi mangyayari dahil nga siya yung Judas siya yung Judas. Para bang siya yung naka-roll doon, yun yung kanyang role. And then, sabi po doon na hindi mangyayari sa panahon ng Pasko. Si Judas ay nagsisilbi sa layunin ng Diyos, gayon din ng mga punong saserdote. Nakita natin, nakasama naman ng mga disipulo, nakita ng Panginoong Hesus si Judas, di ba? Kasama nila silang nag-aaral ng salita ng Panginoon. And then, gayon din ng mga punong saserdote. Nang ang kanyang pagpayag na ipagkanulo si Jesus para sa pera, ang nagpapakilos sa mga kaganapan sa pag-iibigan upang si Jesus ay mamatay bilang kordero ng Paskwa or Pasko na sulat ko lang pero po'y Paskwa para sa ating mga kasalanan. Yung participation ni Judas, siya yung sabi nating Judas, naghudas doon, nagkanulo sa Panginoong Hesus para arestuhin ang ating Panginoon. Kung hindi, siguro dahil doon sa pagkakanulo ni Judas, ay hindi maaresto ang Panginoon. So sabihin natin na nagkamero siya ng parte para mangyari, yung pagpapako sa krus sa Panginoon. And then alam naman natin, di ba, nung napako ang Panginoong Hesus, kaya nga tayo nagdaraos or pinagdiriwang natin ang Paskweta or ang mahal, sabi nga, ang mahal na araw, dahil doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Para po saan? Para sa ating lahat. Kung minsan lamang may mga bagay na masama or masakit na mapakinggan natin, kagaya ng salitang Judas, pero hindi natin alam na yung ginawa ni Judas is a part para mangyari or mapulpil yung gagawin ng Panginoon dito sa mundo. Marahil yung kay Judas, yun yung kanyang role, na siya ay magkanulo sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin or ang bawat isa sa mga disipulo, that time ay meron silang kanya-kanyang role. Si Judas, ang napatapat sa kanya, yung ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Or marahil meron din doon mga disipulo, kagaya ni Stephen, ang napatapat naman sa kanyang role, ay siya yung maging first martyr. Yun yung kanya naging role sa Panginoon, noong sila ay magkakasama, nung kasama nila ang mga disipulo, and then meron ding kagaya ni Saul. Di ba, that time si Saul, nung bago pa siya maging Paul, siya ay persecutor. Siya yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Marahil may kanya-kanyang role ang bawat isa. Pero nagkataon na yung kay Judas ay yung ipagkanulo ang Panginoon. And then kagaya ni Peter. Si Peter naman, ang nangyari, parehas din na sabihin natin, ibinitray din niya ang Panginoong Hesus. Hindi nga lamang dun sa 30 pieces of silver or hindi nga lamang dun sa mga punong saserdote, pero tinanggi ni Peter ang Panginoon sa harap ng maraming tao. May kanya-kanya silang naging role. And then we need to examine ourselves. Suriin natin ang ating sarili. Ano yung role natin sa Panginoon? Ano yung role ng bawat isa sa Panginoon? May kanya-kanyang role. Pero tingnan natin kung ano yung role natin sa Panginoon. And then, inilagay ko nga po dito, dahil nga po, sabi nga doon ay, yung naging role ni Judas ay para maibetray ang Panginoon or ipagkanulo. In that time, nangyari yung propesiya or nangyari yung napulfill yung mangyayari sa Panginoon dahil din doon sa pagkakabetray kay Judas. So ngayon naman, sabi nga ay nangyari na yung dati. Posible pa kaya na mangyari sa atin ngayon? Inilagay ko po dito, it is possible to betray Jesus for something else. Ito po ay doon pa lamang sa ating introduction. Maaari kaya mag-examine natin or suriin natin ang ating sarili. It is possible to betray Jesus for something else. Pwede pa kaya mangyari sa atin ngayon? And then, sabihin natin na marahil that time, doon sa mga disipulo, yun yung naging paraan para maibetray niya ang Panginoon. And then sa panahon naman natin ngayon, at bilang alam natin yung ating role sa ating Panginoon, yes, it is possible na mangyari sa bawat isa uli sa atin na maibetray natin ang Panginoon. Through what? Through money. Through flesh, yung gawa ng laman. And then yung glory na makakuha natin sa Panginoon. Maraming paraan or maraming mga bagay na maaaring maulit ito sa nangyari sa Panginoon. And then it is possible to be closely associated with Jesus but not really a true believer.
Kanina, nagpe-fellowship kami doon sa mixing fellowship namin ni Sister Mabel. And then lumabas din sa kanya yung about doon sa believer. Alam niyo po, napakaganda at napakasarap kapag tayo ay yung pag tayo nag-aral ng salita ng Panginoon, yung ibinigay ng Diyos na mensahe, i-empower yan ng Panginoon. Kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, i-illuminate ng Panginoon yung kanyang salita and magbibigay ang Panginoon ng revelation. At kaya nga po nung ito ibinigay sa akin ng Panginoon na it is possible to be closely associated with Jesus but not really a believer. Noong ang mga disipulo ay kasama ng Panginoon, marahil masabi natin na sila yung mga saints or masabi natin na talagang noon ang mga disipulo ay hindi maaaring magkamali. Pero hindi yun ang nasa sa isipan lamang natin, Pero hindi natin alam na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya nagagampanan. Naakala natin sa panahon natin ngayon, palibasan nakikita natin lagi na naririto, or alam natin na lagi nag-aaral ng salita ng Panginoon na hindi na maaari mangyari. Hindi po. Maaari at maaaring maulit, maaari at maaaring mangyari. Yung mga bagay na nangyari sa mga disipulo that time. Yung nangyari kay Judas, maaari po mangyari ulit sa panahon natin ngayon. Kaya nga po minsan, sabi nga nung nabanggit na kanina nung kami nagpe-fellowship, marahil tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, marahil masabi natin tayo believer na. Tayo mga believer. Pero hindi natin, may mga tao, nakakalungkot din minsan, nakatatanggap lamang din, kakikilala lamang sa Panginoon. Pero pagkatapos noon, natalikod. Pinagpapalit ang Panginoon sa pera. Pinagpapalit sa trabaho. Pinagpapalit sa maraming bagay. So, akala natin, truly believer na, Pero ipiniprepare tayo ng Panginoon. So paano natin ngayon maa-avoid, maiiwasan yung mga bagay na maaari maulit, maaari mangyari sa panahon natin ngayon? Number 1 na makikita natin, live with fully trust to Jesus. Live with fully trust to Jesus. What does it mean to trust in Jesus? A trust in God's plan over your own. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon over our own. Marahil, alam natin na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pero kung minsan, alam niyo po kung ano nangyayari sa atin? Kung minsan mas nagtitiwala tayo doon sa ating sarili or nauuna pa yung ating pagtitiwala kaysa magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya dapat kapag sinabi ng Panginoon na siya yung pagkatiwalaan natin, gawin natin ito, fully trust to Jesus. Kaya po, alam niyo kung bakit nahirapan noon si Judas? Kasi hindi niya maintindihan kung alin ang kanyang pipiliin. Yung bang silver, yung pera, or si Jesus? Yung pera, or si Jesus? Kaya nga po, alam niyo po, laging sinasabi sa atin, we cannot serve two master. Dapat, isa lamang ang meron tayo. Walang iba kundi si Jesus. Kapag sinabi ni Jesus na magtiwala tayo sa Kanya, ibigay natin yung ating tiwala sa Kanya. Kaya nga kung minsan, ang nangyayari po mahirap na kapag tayo'y nakakilala na sa Panginoon, tinanggap na natin ang Diyos, pero darating yung isang pagsubok sa ating buhay na susubukin tayo sa pera or susubukin tayo sa trabaho. Sometimes, may mga tao na kapag tayo ay halimbawa nakakilala sa Panginoon, nangako ang Panginoon, nagagawin niya tayo ipasasaganahin ng Panginoon. Pero dumating yung isang araw sa ating buhay. Kagaya ni Judas, dumating yung isang araw sa kanyang buhay na kung saan ay pagkanulo niya ang Panginoon sa 30 pieces of silver. Darating sa ating buhay na kung minsan mawawalan tayo ng trabaho. And then nung tayo nawalan ng trabaho, nakapaglingkod tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Oh, thank you Lord. Salamat Panginoon. Nakilala kita. Naranasan ko yung pag-ibig. Naramdaman ko yung pagiging Diyos mo sa aking buhay. And then darating ulit yung isang araw. Nangangailangan ka na. Kailangan mo na ng pera. Kailangan mo na ng trabaho. Kailangan mo na yung mga bagay na material sa iyong buhay. Pero yung pagtitiwala mo sa Panginoon, medyo nag-iisbalo ngayon. Medyo parang sabihin natin na nagkakameron ngayon ng pagyanig. And then may maaalok sa iyong trabaho. Yung trabaho na mapaalok sa atin, kapalit ng malaking sweldo, mapapalayo tayo ngayon sa Panginoon. Matatawag ba natin na i-betray natin ng Panginoon? Yes. Na ipagpalit natin ng Panginoon through money or Jesus. Tinanggap natin dahil malaking sweldo. Tinanggap natin dahil kailangan natin yon. Tinanggap natin dahil wala kailangan natin Kailangan natin kumain. Pero nakalimutan mo yung tiwala mo sa Panginoon. Nakalimutan mo yung fully trust na dapat ay ibibigay sa Panginoon. Kagaya ni Judas,
pinagpalit niya sa 30 pieces of silver. Napakaliit. Alam niyo po yung 30 pieces of silver? Yun lamang po yung value ng sweldo ng katulong that time. Napakababa, napakaliit. At ito ay hindi na, sabihin natin, hindi kayang sapatan yung pang isang buwan niyang pangangailangan. Pero dahil nangailangan siya nung araw, dumating yung isang araw sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, darating at darating yung isang araw sa ating buhay na susubukin tayo kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya dapat manatili tayo. We live with full trust to Jesus. Avoid the 30 pieces of silver mentality. I-avoid natin yon. Ang mamayagi sa atin or ang manatili sa atin ay yung mentality na anumang dumating sa ating buhay, subukin man tayo ng pananalapi, subukin man tayo ng mga pagsubok na marahil tayo ay nangangailangan, pero darating at darating na susubukin tayo ng Diyos yung ating tiwala sa Kanya. At naway wag naman sana mangyari na kapag sinubok tayo ng mundo, ay ipagpalit natin ng Panginoon, kundi ibigay natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. And then sabi nga po sa pangalawa, kung tayo ay mamumuhay ng buong pagtitiwala sa Panginoon, alam niyo po maganda dito, we need to stand firm. We need to stand firm. Sabi nga po ng verse 15 ng Mateo, ng 26:15, ang sabi po doon, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Nabuwag agad yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, ano? Hindi siya tumayo or hindi niya pinanindigan, ano? Judas likely followed Jesus expecting political power or personal benefit. Hindi niya napanindigan yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yung pagiging isang disipulo, hindi niya natayuan para manatili siya doon sa layunin at naisin ng Panginoon sa kanyang buhay. Nabuwag agad yung kanyang tiwala sa Panginoon. Because, bakit po? He not stand firm sa Panginoon. Kaya tayo, para ma-avoid natin yung ganitong sitwasyon, para manatili tayo sa Panginoon, we need to stand firm. Avoid self-serving faith. Judas likely followed Jesus. Alam niyo po, pag sinabing firm, ito po maganda. Standing firm means loving Jesus for who He is, not for what He can get from Him. Marahil nung panahon ng mga disipulo, yung kailangan ni Judas, wala sa Panginoon, hindi niya makita. Yung 30 pieces of silver, hindi niya makita. Kung minsan tayo mga mananampalataya, nakatingin lamang tayo doon sa ating nakikita. Nakapokus lamang tayo doon sa nakikita natin. At kapag hindi na natin nakita, nawawala na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pero ang mabuting balita, yung mga naririto sa Terni, ang mga naririto ngayon, tayo'y matibay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo ay naririto, nagseserve tayo sa Panginoon with faith. Yung ating pananampalataya ay matibay sa Panginoon in standing firm. Means loving Jesus. Dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya tayo nananatili. Dahil mahal natin si Jesus for who He is. Not for what we can get from Him. Kaya tayo mahal natin ang Panginoon. Dahil kung sino siya, kung ano yung ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa atin. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi yun doon sa kung ano makukuha natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, standing firm, maintain integrity. Yung ating integridad, the quality of being honest, ethical, maging honest tayo sa Panginoon. Yung ating integrity, huwag nating ibaba. Having strong, consistent moral principle, personal integrity. Consistently doing the right thing. Gawin natin yung alam natin na tama, pinagagawa ng Panginoon. Such as returning a loss, yung marahil may kagaya ng halimbawa, meron tayong kakilala na nalaglagan ng wallet or nawala marahil sa isang bagay na ito for example, wala nakakakita. Wala nakakakita, hindi nalimot natin. Pero dahil alam natin na may Diyos na siyang nakakakita sa atin, ibabalik natin 'yon. Or may mga bagay na kagaya ng pagsasabi ng totoo. Pagsasabi ng totoo sa mga tao na alam natin na marahil hindi nila nakikita yung ating ginagawa. Pero alam natin na may Diyos
na naririyan, nakikita lagi tayo. Kaya alam niyo mga kapatid, we need to stand firm doon sa katotohanan. Huwag doon sa alam natin na magbe-benefit lamang tayo sa isang araw. And then alam niyo po kung anong kasunod noon? Consequence. Kapag tayo ay nagpadala doon sa alok na mundo. Satan, naririyan lamang si Satan. Sabi nga po ng John 10:10, Satan is come to kill, to steal, and to destroy. But Jesus come to give us life. Purihin ng Panginoon. And then, sabi nga po doon, na walking in righteousness. Do not compromise with money. Mahirap po kasi kapag tayo na-compromise na sa money, nawawala na sabi nga po ay, yung ating, sabi natin, unang-una is we stand firm. Pero dahil na-compromise tayo sa money, para bang nalilito ngayon kung ano yung ating kailangan gawin. Kaya nga po napakaganda din noong halimbawa kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag tayo ma-compromise sa pera, huwag tayo ma-focus sa money, huwag tayo ma-focus sa salapi na mayroon ng mundong ito. Kung minsan tayo ay nakakapaglingkod ng ayos sa Panginoon, pero susubukin din naman tayo, kagaya ng mga bayarin, kagaya ng mga hulugan, kagaya ng maraming bagay. Hindi naman po, sabi nga hindi naman masama pero huwag tayo ma-compromise. Huwag nating i-compromise yung ating sarili para lamang malayo ang Panginoon sa atin. Darating yung time na mas mangyayari, parang pipiliin natin ngayon yung money kaysa doon sa Panginoon. And then, napakaganda po dito yung sabi ng Panginoon doon sa standing firm, that God, we need to guard your heart. Alam niyo po kung bakit ibinigay sa akin ng Panginoon itong guard your heart against greed. Against greed, the 30 pieces of silver. Nung ito binigay sa akin ng Panginoon, nung binasa ko po yung kay Judas Iscariot, yung kanyang story, ipinakita doon ng Panginoon na yung puso ni Judas ang tinira doon ni Satan. Na nakita doon na yung kanyang puso. Kaya nga po, sabi ng John 13:2, noong umpisa pa lamang ay inilagay na ni Satan sa puso ni Judas na siya ay magbe-betray. Tingnan niyo po, basahin natin ang John 13:2. And suffer being ended. The devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Nung una pa lamang ay inilagay na sa puso ni Judas na siya magbibetray sa Panginoon. Kaya mga kapatid, guard our heart. We need to guard our heart. Ang ating puso ay ingatan natin na kung dumating yung panahon na tayo i-tempt ni Satan, i-tempt tayo to betray Jesus, we are ready or prepared. Dahil i-guard natin yung ating heart. Ingatan natin ang ating puso. Repentance over despair or pagsisisi sa kawalan ng pag-asa. While Judas and Peter both sinned, di ba nabanggit ko kanina? Parehas sila nagkasala. Parehas sila nagkasala sa harap ng Panginoon na ang nangyari, yung kay Judas ay betray. Di ba? Binetray niya ang Panginoon, and then yung kay Peter ay ganun din na itinaggi naman niya or ikinatwa naman niya ang Panginoon. Hindi kaya sabi doon, nakikilala mo ba yung Panginoon? Ang sabi ni Peter, hindi ko nakikilala yan. Ilang beses tinanong si Peter, ilang beses din niyang ikinatwa ang Panginoon. Kaya mga kapatid, we need to examine our heart. We need to examine, suriin natin ang ating puso. Nandun pa ba tayo sa posisyon na sinusuri natin ang ating puso sa Panginoon? Nandun pa rin ba tayo? Kaya we need to examine our heart. Walking in righteousness means turning back to Jesus in humility and seeking mercy when we fall rather than being consumed by guilt. And then patatlo, serving with humility. Serving humility, humility over self-righteousness. Kapakumbabaan laban sa sariling katuwiran. Serving with humility. Righteousness is not a strut of pride, but a humble journey that rejects personal selfish standards of goodness for God's as shown. Yung kay Judas, nagkameron ngayon ng pride. Nagkameron ngayon ng self-righteousness. Yung self-righteousness, yung nagkameron siya ng pansarili na yung kagustuhan.
Marahil may kagustuhan siya na sinabi niya sa Panginoon or ipinangako ng Panginoon sa kanya, ngunit hindi nangyari. Ngunit hindi niya nakita. Ngunit hindi niya nakikita na mangyayari sa kanyang buhay. Pero dumating yung isang punto na natukso siya doon sa 30 pieces of silver. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, we need to serve God, serving with humility. Kapakumbabaan laban sa sariling katwiran. Kung minsan may sarili tayong katwiran, may sarili tayong kaalaman, pero kailangan natin magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Kailangan natin na yung ating katwiran ay masundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Seek opportunities to honor Jesus Christ. Ano yung mga bagay para ma-honor natin ang Panginoon? Susubukin tayo ng mundo. Through money, flesh, layaw ng laman, and glory. Mga kapatid ko sa Panginoon, kapag dumating yung time na sinubok tayo sa pera, this is your opportunity to honor God. Yun yung opportunity mo na. Pagkakataon mo yun para ma-honor mo ang Panginoon. Hindi para hanapin kung sino yung magkakanulo sa Panginoon or hindi para hanapin kung sino yung humahanap para i-betray ang ating Panginoon. Kundi yun yung time na may honor mo ang Panginoon. And then one time, and then yung sunod naman doon ay flesh. Or marahil sa mga lalaki, babae yung kahinaan, ano? Or sa babae, lalaki. Susubukin tayo ng Panginoon sa panahon natin ngayon kung kanino natin ipagpapalit ang Panginoon. Sa pera, sa flesh, or sa glory. Isang beses, nung ako'y nag-aaral dito, no, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sinubok ako ng Panginoon one time. And then, ayan, alam na, naikwento ko din naman yung sa pastoral, ano, kina Pastor Randy, na may nakilala ako na yung akala ko nung una din, ano, kaya nga hindi natin alam kumisa na susubukin tayo ng Panginoon and may gagamitin ng Panginoon ng mga tao para din tayo subukin. And then, sabi nga ay merong conversation, ano, nangyayari, and then nai-encourage ko din siya para lumago sa salita ng Panginoon. And then one time, may isinend na siya sa akin. Hindi ko na lang sabihin ng pangalan, ano? Pero taga-ibang lugar. Malayo po, taga-malayo. May sinend siya na picture na hindi ka aya-aya or hindi ka lugod-lugod sa harap ng Panginoon. And then, alam nyo po, doon ako sinubok ng Panginoon. At ako'y umiyak sa Diyos. Sabi ko, Lord, akala ko nung una maliit lamang. Pero nung pinag-aralan ko po ito, nung ibinigay ng Panginoon yung serving with humility, yung seek opportunities to honor God, kung paano natin may honor ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, may dumating na time na nai-honor mo ang Panginoon. And then, bawat isa sa atin, may time na maaalala natin na kung paano natin nai-honor ang Panginoon. And then, nung naalala ko yon, alam niyo po ang ginawa ko doon? Halip na husgahan ko din yung tao na yon na nag-send sa akin ng, narahil nandun ako sa time na kung ako ay, sabi nga, kung ako ay nagpadala doon sa kanyang, sa tukso, hindi lamang siya yung makukuha ko, kundi pati ang kayamanan. May 30 restaurante yung taong yon. Taga-malayo yon. And then nag-send siya ng picture. And then pinagpo-provoke siya, no? Na ano. Pero alam niyo po, hindi dahil sa akin sarili, kundi dahil sa Santong Espiritu, dahil sa Panginoon, na pagtagumpayan ko yon. And then alam ko, nung una, akala ko basta lamang na inireject ko, na inireview ko yung kanyang mga chat. Pero alam niyo po, nung dumating itong time na ito, sabi ng Panginoon, yun yung isang bagay na ini-honor mo ang Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay na material may honor natin ang Panginoon, kundi sa mga bagay na sinubok tayo. Kung pipiliin ba natin ang Panginoon, or yung babaeng yon, or yung pera, or yung glory ng Panginoon na aagawin mo sa Panginoon. Susubukin tayo ng Panginoon. Hindi ipapaalala sa atin ng Diyos kung paano natin siya na-honor. Kaya nga po pag dumating yung puntong ito, yung mga time na yan na dumating sa ating buhay, ipiniprepare tayo ng Panginoon, no? Pero pag dumating yung time na yun, this is an opportunity sa bawat isa sa atin na may honor natin ang Panginoon. Pagtagumpayan natin yan, huwag tayong magpadala sa tukso. Huwag tayong magpadala doon sa iniaalok sa atin ng mundo. Kundi gawin natin ito na isang bagay na may honor natin ng Panginoon. Kung kaysa tingnan natin doon sa mga bagay na ito'y maaaring magbulid sa atin, tingnan natin yung bagay na, Lord, thank you Lord, dumating itong araw na ito. Ito yung pagkakataon ko para may honor kita, Panginoon. Tukso man ito, hindi yan ang lalayo sa akin. Ako ang lalayo sa tukso. Bakit ko gagawin ito? Gagawin ko ito para sa iyo, Panginoon, Lord God.
we need to seek opportunities to honor Jesus. Din kagaya nung nangyari kay Judas, ano? Nagpatukso siya doon sa sabi nga'y pansamantala or panandalian na kaligayahan sa kanyang buhay, pero nagdulot sa kanya ng consequence. And then, seek the kingdom of God. At dito po ako magtatapos. Seek the kingdom of God. Hallelujah. Judas, kung makikita natin doon sa 14, hinanap ni Judas ay yung high priest, yung mga pare, ano? Ang hinanap ni Judas Iscariote ay, sabi doon ay yung mga punong pare para ipagkaloob ang Panginoon. But mga kapatid ko sa Panginoon, habang ipiniprepare tayo ng Panginoon dito sa mundong ito, huwag nating hanapin yung mga tao na siyang magdadala sa atin para malayo tayo sa Panginoon. Ang hanapin natin ay yung kaharian ng Diyos. Ang hanapin natin ay ang kaharian ng Panginoon dito sa mundo. Dahil kung hahanapin natin ay yung mga tao na siyang nangungutya sa ating mga kakilala, yung mga tao na siyang nagbabagsak doon sa ginagamit ng Panginoon, walang mangyayari sa atin. Ang hanapin natin ay ang kingdom ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos. Seek the kingdom of God. Reject the love of money. Judas' betrayal was driven by greed. He was a thief according to John. Yung nga, sabi nga doon sa John 13:2, na nung umpisa pa lamang inilagay na sa kanyang puso. Honoring Jesus requires i-honor natin ang Panginoon, and then we seek the kingdom of God. At dito po ako magtatapos. Ang aking konklusyon, binigay sa akin ng Panginoon, yung Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Marahil may mga kailangan tayo sa mundo. Alam niyo po, ang nagbubulit sa atin dito sa mundo, yung pagkailangan na natin ng pera. Nalalayo na tayo sa salita ng Panginoon. Money is the evil root, sa English, Yun, root of evil. Of all evil. Kita nyo? Hindi po masama ang pera, pero masama po kapag tayo nang hinahawakan ng pera. Kaysa hanapin natin yung gawa ng mundo, yung 30 pieces of silver, ang hanapin natin ay ang kaharian ng Panginoon. Sapagkat kung hahanapin natin ang kaharian ng Panginoon, yun ang magdadala sa atin ng ating mga pangangailangan. Ang sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag hinanap mo yung kaharian ng Panginoon, hindi yung mga tao na magbibitray sa Panginoon ang gagawin ng Panginoon. Idaragdag niya lahat ng pangangailangan sa iyong buhay at hindi mo na kailangan pa na hanapin yung mga tao na magbibitray or maglalayo sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na ang magdadala sa iyo ng mga pagpapala. Ngunit hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Kapag nasa atin ang kaharian ng Panginoon, magiging matagumpay tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Thank you, Lord. Lord, salamat po, Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang worship team. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat o Diyos. Lord, this is opportunity, Panginoon o Diyos, to honor you, to seek your kingdom, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. We live with full trust to you, Jesus, to avoid temptation. Hallelujah. We stand firm, Panginoon, nang anuman dumating sa aming buhay. Hindi kami matitinag, Panginoon o Diyos. Hallelujah. We serve with humility. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. This is my desire to honor you.
Jesus, Lord. Salamat po, Diyos, sa maiksi namin pag-aaral, Panginoon. Lord, dito natuto kami, Panginoon, O Diyos, na piniprepare mo ang bawat isa sa amin, Lord. 9 times na dumating sa amin ang ganitong sitwasyon, Panginoon. We are ready, Panginoon. Hindi kami matitinag, O Diyos, sapagkat ito'y gagamitin namin as an opportunity to honor you, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakinig ng iyong salita, Panginoon, Lord. Lord, dalangin ko na hindi manakaw ng kaaway ano man ang amin na pag-aralan, Panginoon, Lord God. Kaya't, Lord, pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, purihin ng Panginoon sa napakayamang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Kaya tinatawagan na po natin si Pastor Randy para sa karagdagang mensahe. God bless po, Pastors. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakayamang mensahe, ano? Hindi ibig sabihin parang ang sama ng tingin kay Judas, ano? Pero ito ay isang lesson sa atin. Ang nais ibigay na mensahe ni Pastor Jer sa atin live fully trust to Jesus, no? Si Judas, nakita natin doon, noong unang pagsunod niya, they trust the Lord, but not fully. Why? Kaya nga sabi, avoid I like yung word, avoid silver mentality. Ano? Sabi ng 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ay nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming hinagpis sa buhay nila. Nakita niyo po, ang mga tao noon may pananampalataya sila. But si Judas ay may pananampalataya sa ating Panginoon dahil he believed. But then after ng kanyang buhay, siya tumalikod. Why? Because may silver mentality. Ano? Dahil love. Kasi sabi niya, ang linaw ng sabi niya, noong lumapit siya sa verse 16, pakilagay nga 15, may time pa naman tayo, ano? Verse 15 ng Matthew 26. Matthew 26 verse 15. And he said, what are you willing to give me if I deliver him to you? Sa King James, he said to them, what will ye give me? And I will deliver. Sabi niya, and I will deliver. Para bang sisigura, kung ano ibibigay mo sa akin, sigurado, dadaling ko sa iyo si Jesus. Ano? So mga kapatid ko sa Panginoon, ang mensaheng ito ay isang paalala sa bawat isa. Ngayong Passion Week, sumusunod tayo. Ano? Kaya kita niyo kung paano consistent. Sumusunod tayo sa Panginoon. Fully. Ano? Ngayon nag-aalibay na tayo. Katulad kay Pastora. Ano? Nag-aalibay na. And then ngayon naman, binubuksan ng ating isipan na you need to fully trust Jesus. Standing firm. Never give up. And serve with humility. 3 punto'y napakayaman. Kaya huwag kayong aalis sa lugar. Kaya ito'y bigay ng Diyos sa atin. Ito'y isang malaking pagpapala. Kung mapapansin ninyo, from triumphal, from cleansing the temple, pag yung pangangatuwiran kay Pastora, and then sumunod ngayon ay kay Judas, kasi binabalaan ng mananampalatayang Kristiyano na you need to live and trust to the Lord fully. Standing firm, no matter what happened. Do not be compromised to the word. Hindi po pwedeng katwiran. Ang iba nga. Ako din. Hindi pwedeng ganon. Serving with humility. Si Judas, nandoon yung kanyang pag-serve sa Panginoon. Alam niya kung paano ang takbo ng finance. Hallelujah. But he did not serve fully. We need to honor, seek Him, and avoid temptation. Wow. Glory to God. Kaya nga sabi, then, noong sinabihan na
sila ng Pharisee, sabi niya, and then from that time, 16 anak, pakilagay, from that time, he sought opportunity to betray him. Once na you allowed sa iyong buhay, the love of money, pag pumasok na yung ambition, pag humina, hindi ka na tumatayo, nakikipag-compromise ka na, sumiserve ka lang, but serve lang dahil may pakinabang ka. Doon na pumapasok yung betrayal. Betrayal the king. And I believe, tonight, hindi mangyayari yon sa bawat isa sa atin. Because tonight is a night that we need to fully trust in the Lord. No matter what happened, masama man, mabuti ang nangyari, hallelujah, live, trust fully to the King of Kings and the Lord of Lords. Hindi po pwede ang divided heart. Hindi po pwede na kapag may simple opportunity, go. Wala namang nakakakita. How to avoid? Just to encourage sa inyo, mga kapatid ko, to avoid this betrayal, love God fully. Trust Him. Kaya nga kasama na yung love. Guard our heart. Ingatan natin ang ating puso. Kasi doon sa Luke chapter, doon na pumasok yung pagnanasa ni Judas, Luke chapter 22 to 3. Nandun na yung temptation, pero wala pa sa heart. Pakilagay nga. Luke chapter 22, 3, verse 3. Then, enter Satan into Judas, surname Iscariot, being of the number of the 12. I think sa ibang salin nga yung may heart, NIV ba? O New King James? Ayan. So walang ano. Pero ganun pa man, nakita natin, because of influence of evil, pumasok yung betrayal. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, choose to follow faithfully, not only a night, not to 5 days, but daily. Sabihin mo, daily. Daily. Stay close to Jesus. Truly. Even si Judas, malapit siya. Sabi nga, na-attend din naman siya. Regular siya. Pero malayo na pala yung puso niya. Hinihintay lang niya yung opportunity na makaalis siya to close to Jesus. Kaya ngayon, siyasatin natin ang ating puso. Tayo pito maya before I give the benediction. Jesus is calling us to obedience, even within it is cost. We are called to choose Jesus tonight. Love Him fully. Stay close to Jesus. Rebuild your relationship with Him. Panginoon, salamat po sa napakayamang mensahe na ipinagkaloob mo sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na punong-puno kami ng pagpapala. Punong-puno kami ng kagalakan. Sapagkat patuloy, Panginoon, na habang tumatagal ang gabi, sumunod-sunod na gabi, Panginoon, ng aming Passion Week, mas lalo naming nauunawaan, Panginoon, ang mga bagay-bagay. Ipiniprepare mo kami, Panginoon. This is our passion. It is not only a night, it is a daily life. Kaya, Ama, marami pong salamat, O God, sa aking mga kapatid na narito. Salamat sa buhay ni Pastor J.R. Panginoon na ginamit mo. Sa buhay ni Judas, Panginoon, na naisulat, Panginoon, upang maging example at babala sa bawat isa sa amin. Knowing Jesus is enough. Following Jesus every day is not enough. We need to closely with all our heart. The love of money is the root of all kinds of evil. But to love you, Panginoon, more and more is to more and more draw close to you, O God. At nagiging strong, firm ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, i-bless mo ang iyong bayan. I-bless mo rin, Panginoon, ang aking mga kapatid na nasa Zoom. Even though na sila ngayon ay nasa Zoom, because yung kanilang limited ng kanilang place or time, Panginoon, ng kanilang work,
But this message, Panginoon, ay Lord, ay tumimo sa bawat puso na narito. Patuloy namin kinikilala, Panginoon, na patuloy na gagalaw ka in the following days, Panginoon, O Lord God, sa buhay ni Pastor Bylon, Pastor Ronald, and Pastor Chris, Panginoon, at ng iyong lingkod. We give you glory. We give you honor. And I pray, Panginoon, kay Sister Nen na Panginoon, sa kanyang lalamunan, anumang Panginoong nagpapahirap sa kanyang karamdamang ito, Panginoon, nire-rebuke namin ang anumang gawa ng kaaway sa kanyang buhay. Nire-rebuke namin, Panginoon, ang anumang at kinukurs ang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na nais ilagay sa katawan niya sa pangalan ni Jesus. At kinakalagan namin ng may kapangyarihan mula ulo hanggang talapakan, mula sa kanyang katawan at kaluluwa at espiritu. Idinideklara namin, Panginoon, ang kagalingan sa buo niyang katawan sa pangalan ni Jesus. Tonight, before 7, Panginoon, we pray and we declare and we believe na walang limitasyon, layo man o oras man para sa kagalingan ng iyong mga anak. Lord, salamat sa mga kagalingang natanggap namin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa protection sa place na ito. Salamat, Panginoon, O Lord God, sa mga men's fellowship, Panginoon, na nagbigay ng sido sa amin, Panginoon, upang kami ipakainin pisikal. Kaya patuloy, Panginoon, na sa aming eating fellowship, Panginoon, O Lord God, ay patuloy na yung aming relationship sa iyo, Panginoon, at sa kapatid namin ay patuloy na magtumibay. Kaya i-bless mo ang aming pagkain, i-bless mo rin ang natitira naming oras, Panginoon, as we give the benediction to our brother and sister. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy, O Lord God, na hawakan mo, Panginoon, ang mga natitira pa naming mga araw, Panginoon, oras, upang lagi naming ganapin ang banal na passion na ito, Panginoon. Ibibigay ko ang benediction sa bawat isa. Tanda ang kalakip na pagpapala at proteksyon at pag-ibig na di masayod ng ating isipan ay sumainyo. Narito ang benediksyon, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong buong katauhan ng Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. And to God be all the glory. Hallelujah. So